Okay. Hello, my dear. Ayaw mo sumama. Hello, my dear Libra. Welcome back sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon, my dear, is ang iyong first 15 days of November. This is from November 1 hanggang November 15, 2025. And this is a general reading. So reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And para naman po doon naman po sa mga gusto na mag-avail ng private reading, nasa description box down below, especially kung nasa YouTube mo ito napapanood. Nasa description box down below lahat ng kinakailangan mo, my dear, para makontak ako. Kung sa Facebook page mo naman ito, my dear, napapanood, direct message ka na lang. Okay. And my dear, I would like to say also na kung hindi talaga ito ang mga video na para sa'yo, wag mong ipilit ang iyong sarili dahil sa mga ganitong klase ng video ay kinakailangan mo maging malawak sa mga ganitong larangan or ganitong mga bagay. So you need to be very open-minded. But if you decided, my dear, to stay, it means that you are allowing me to enter your personal space. Okay, so let's go na tayo, my dear. Libra, cut na natin into 3. Let's go. First card natin is para sa area ng career. Okay. Money and career. Let me see. Libra. First 15 days of November. We have here the energy of the Hermit and the Ten of Swords. Okay. So, ano nangyayari dito, my dear? Pagsampa, my dear, ng first 15 days of November, meron kang mga decision making or posibleng baka meron kang mga gawin. Okay? So, you need to be aware. Okay? You need to be very, very aware sa mga gagawin mo, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Yung mga bibilhin mo, yung mga gagawin mo, yung mga decision making mo na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Kasi meron kang Hermit. Ibig sabihin, posible na pagsisihan mo yung mga bagay na iyon. So, pag-isipan mo muna talaga na mabuti. But, maganda naman yung energy, my dear, ng Hermit kasi meron ka mga matututunan. And I think, just for me, yung mga bagay na hindi maganda pero meron kang matututunan, okay lang yun, para sa akin. Even though sabihin natin minsan nalalagay ka sa alanganin or hindi maganda, pero as long as meron ka talaga matututunan, okay yun. Okay sa akin yun. Ewan ko, sa iba ayaw nila, pero sa akin okay yun. Isa pa, my dear, sa energy ng Hermit, my dear, if just in case meron kang mga maling desisyon lately, ibig sabihin nangyari na. Kunyari, meron kang mga binili, tapos yung binili mo is na-stuck lang dyan sa may gilid, or meron kang biglaang decision making na may kinalaman sa usapin ng pera. Expected mo, my dear, na ang first 15 days of November, ito, my dear, yung mga araw na mararamdaman mo yung guilt o yung pagsisisi, my dear, doon sa decision na yon. Okay? Sana hindi ko na lang ginawa to. Sana hindi na lang ako pumunta. Sana hindi ko na lang binili. Yung mga ganon. Okay? Pero once again, maging aware ka, my dear, sa mga decision making mo, my dear, ngayong first 15 days of November. Okay? So, let's go na tayo, my dear, sa connection. Friends, family, and relationship is welcome sa area na to. Bakit? Kasi hindi naman kayo lahat in a relationship. Yung iba nga sa inyo tagal na single Okay, so let's go tayo, my dear, sa area ng connection. We have here the energy of the Six of Swords. Moving forward tong card na to, pero mabagal. Okay? And the energy of the Three of Wands. Okay? This is the energy or area of acceptance. Okay, yun na nakukuha ko dito. Which is perfect yung dalawang card. Kasi just in case kung meron mang tao na involved sa area ng money, okay, is parang pagpapatawad, may ganon, okay? Pero this is going to be a very, very slow na process kasi meron 3 of Wands. So, there's a tendency na meron mga pag-move on, okay, na mangyari sa first 15 days of November. Actually, this is not your energy. This is the energy of first 15 days of November. Parang isinisigaw sa'yo, my dear Libra, na, oy, tama na yan, move on na. Okay, parang ganon. Yung dalawang card natin is energy yan, my dear, ng first 15 days of November. Hindi mo yan energy. Okay? Pero, napakaganda, my dear, ng first 15 days of
November na magkaroon ng acceptance. Okay? Magkaroon ng acceptance sa mga bagay-bagay just in case meron mga tension sa energy ng love or ng connection or meron ka mga wrong decision sa area ng money and career. This is the time, my dear, na matugtog ka dun sa mga ginawa mo, and at the same time, magkaroon ng space sa heart mo, forgiveness, magkaroon ng space sa heart mo for forgiveness para hindi ka stuck, di ba? Alam naman natin, my dear, kung meron tayong kinikim-kim, talagang mabigat talaga sa buhay yan. Okay. So, let's go na tayo, my dear, sa energy mo. Energy mo, my dear Libra. Okay, we have here the energy of the Seven of Cups. Okay, overwhelm ang nakukuha ko dito. Okay, ang dami mong gusto mangyari. Okay, sa energy, okay, ng Seven of Cups. This is also energy of illusion. Okay, so there's a tendency na meron ka mga bagay na gusto mong gawin, meron ka mga bagay na, alam mo yun, pero some of it is nasa part ng illusion. Okay, I will be very, very careful. Kaya nga sinabi ko dito, my dear, may warning ka sa energy ng money. Okay? Na wag basta-basta bumili. Wag basta-basta gumawa ng action. You need to be very aware, my dear, sa mga decision making mo, my dear. Kasi yung iba dito, hindi ko man sinasabing hindi mo makukuha, pero baka makuha mo, tapos saka mo ma-realize na, ay, hindi ko naman pala kailangan to. Okay? Or naglagay ka ng maraming effort doon, tapos nung nandiyan na, maisip mo na, ay, hindi pa rin pala ako masaya. Okay? So, highlight yan. Medyo, diba, close parenthesis yung area na yon. Okay, so tingnan natin, my dear Libra. Next card natin, yung binabalance ng ating Seven of Cups. Seven of Cups. Let me see. Ano binabalance ng ating Seven of Cups? The energy of the Six of Cups, okay? So, there's a tendency, my dear, na meron talagang mga wrong decision sa usapin ng pinansyal na medyo ngayon sa yung yung parang magbalik, my dear. Maski ako naguluhan ako magbalik sa'yo ngayong first 15 days of November kasi this is energy of the past. And at the same time, baka meron ka mga gustong mangyari or gusto mong ma-achieve na, di ba, medyo kailangan mong pag-aralan ng mabuti. Okay? Alam mo, nakukuha ko na energy, my dear, sa area ng career. Wala namang masama. Medyo nagdadahan-dahan akong sabihin, my dear, kasi baka magkamali ako. So, ito yung parang nasagap ko. Okay? Wala namang masama, my dear, na mangarap ka. Wala namang masama, my dear, na parang gusto ko to, gusto ko yan. Pero you need to be aware kung ano yung magiging consequence. Kasi lahat yan meron yung consequence, my dear. Lahat yan meron yung something, okay? It really doesn't matter kung may kinalaman yan sa pagyaman, may kinalaman yan sa kotse, may kinalaman yan sa bahay, may kinalaman yan sa negosyo. Una, ano yung willing kang i-sacrifice para makuha yung bagay na yon? Kasi definitely meron kang isa-sacrifice, meron kang kailangan ibigay. Okay, minsan happiness mo, minsan freedom mo, meron kang kailangan i-sacrifice doon sa area na yon. And if just in case, my dear, na makuha mo yung bagay na yon, are you willing to commit doon sa obligation? Kasi hindi pwede na, ay, gusto ko ng kotse, pero pagdating sa usapin ng gasolina at saka ng change oil, ayaw mo na. At saka ng maintenance, ayaw mo na. 'Di ba? Sasaktan kita. Okay, gusto mo ng bahay, pero pagdating sa mga tulo or something, ayaw mo na magpaayos. 'Di ba? Hanggang doon ka lang sa, 'di ba? You need to be aware. Lahat yan meron yan something. Okay. So anyway, let's go tayo, my dear, sa area ng love. We have here the energy of the judgment. Okay? Meron mga tao, okay, i-general ko to, okay, may mga tao sa buhay mo na maski gustong-gusto mo sila, you need to cut ties with them, okay, kailangan mong i-cut yung connection na meron kayo, okay, sabi ko nga sa iyo, my dear, ang first 15 days of November, this is more on acceptance na baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Or baka hindi talaga mag-work yung connection nyo. Once again, hindi lang to sa relationship. Kahit pamilya, kahit kaibigan is included sa area na ito. Okay? So, ang first 15 days of November is the realization na baka hindi talaga kayo okay. Or hindi talaga kayo compatible. Okay? Kahit na gustong-gusto mo siya, minsan, it's better na i-let go na lang, okay? Kahit na kababata mo siya, or kamag-anak mo siya, minsan kasi, di ba? Basta it's really hard to explain. I hope naiintindihan mo ibig ko sabihin. Okay, move forward na tayo, my dear. Kasi pag nagtambay tayo, abutin tayo ng 1 hour. And ayaw mo yon. Okay, so let's go tayo sa area ng iyong heart. We have here the 7 of
Wands. Okay, the defensive na energy. Actually, sa energy ng Seven of Cups, teka lang, at saka energy ng Seven, kasi ito ay overall energy mo, Seven of Cups, Seven of Wands, okay? So, okay naman siya, pero, kasi yung combination ng dalawang card niyan is more in ipaglaban, more on ipaglaban kung ano yung mga dapat ipaglaban, pero may mga bagay kasi na hindi pinaglalaban. May mga bagay kasi na hindi worth it ng effort natin, okay? Parang ganun. Okay, parang yun ang nakukuha ko dito. May mga bagay na hindi na talaga worth it na ipaglaban. Okay, ganon. And sa lahat ng area yon, sa love, sa career, may mga ganon. Kaya nga yung iba, di ba, nag-change ng profession. Okay, we have here the King of Wands. Okay, so punta tayo, my dear, sa iyong career. Focus tayo sa area ng iyong career. Although, yes, meron ka mga hermit ngayon sa area ng iyong career and there's a tendency na baka meron mga mistakes in the past, okay, ang medyo sariwain mo, my dear, ngayong first 15 days of November. Pero, based on the card, it's more on, sabi ko nga sa'yo, si Hermit, hindi naman to as in like 100% na bad. May mga bagay kasi, my dear, na dapat, alam mo yun, maski hindi natin gusto, kunyari, mga katangahan sa usapin ng pera, mga ganon, okay? Basta, meron tayong matututunan, okay lang. Ewan ko, sa akin kasi okay lang talaga, my dear, na magkamali ako nagkamali ako ng invest, nagkamali ako ng pagtitiwala, yung mga ganun sa akin, okay lang yun. Ang hindi okay is yung repeated mo siyang ginagawa. Yung nangyari na sa'yo noon, tapos wala kang kadala-dala, inulit mo na naman ulit. Yung ganon. Okay, dun tayo medyo may konti. Pero sa Hermit kasi, that is more on parang, sinasabi dito, my dear, na ang dami mo nang natutunan sa usapin ng pinansyal. I think this is the time na parang magpatuloy ka pa ulit sa mga bagay na gusto mong mangyari, pero maging mas practical ka na sa mga decision making mo. Parang ganun, okay? And kung ano man yung mga bagay na mga nangyari sa'yo in the past, mga mistakes mo, mga katangahan mo, kung ano man, my dear, kung ano man yan, charge to experience na lang yun. Okay, so let's go tayo. Let's go. And my dear, kung umabot ka sa area na to, okay, dapat sa una ko to sinasabi. At meron kang mga nakita nakalutang dyan, mga number, pangalan, animals, flowers, at kung ano-ano pa man, my dear, na nakalutang dito sa screen. Yan, my dear, yung mga numbers and energies na nasagap ko, my dear, along the way. Okay? So, bahala ka na mag-interpret. Okay? Posibleng angel number versus sa Bible, pangalan ng tao, yung mga ganun, my dear, ha? So, hindi ko na ipapaliwanag yan kasi abutin talaga tayo, my dear, ng 48 years dito. Okay? Let me see, my dear. We have here the energy of the Knight of Wands. Kahit na siguro ito sa connection na to, okay? Kahit na siguro, my dear, may mga issue na hindi pa nagko-close. May mga issue pa na parang, o kaya marami ka pang gustong sabihin, marami ka pang gustong i-express, my dear. I think this is the time na parang the damage has been done. Nangyari na kung ano ang nangyari sa loob ng connection. And hayaan mo na lang. Ganun na talaga siya. Kumbaga, wag na natin sayangin yung oras natin para mag-away, magdebate, kung sino yung tama, sino yung may kasalanan, yung mga ganun. Kasi nangyari na ang nangyari. Just move forward and mag-focus na lang sa mga importanteng bagay. Kasi sabi ko nga sa'yo, my dear, yung mga blockage sa heart natin, may mga blockage sa heart natin. Minsan yan na nagpapabigat sa buhay natin. Yan yung nagkakos ng sakit. Yan yung nagkakos, my dear, ng stagnant na energy because of hindi tayo marunong mag-let go. Hindi tayo marunong tumanggap ng mga pagkakamali or hindi natin kayang tanggapin na it's already done, it's already over, the damage has been done. Yun, ganon, okay? Dami ko sinabi eh. Ano to? Sorry, medyo dirty, pero kailangan ko tanggalin. Okay? Last 3 cards na lang tayo, dear. Last 3 cards. We have here, this is going to be the outcome. My dear, opportunities sa area ng career. Napakaraming opportunities out there, my dear. Yun lang muna. Opportunities, the justice card, karma, para dun sa mga taong nanakit sa'yo, you need to believe on karma, what goes around comes around. And, balik tayo sa energy ng career. Marami pang opportunities na kaya mong i-grab para matupad yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo and to be successful. Sa energy ng love, connection, my dear, believe on karma sa energy ng justice card. Okay? Believe on karma sa energy ng justice card. Okay, last card natin over here para sa closing is we have here the 10 of Cups. Okay?
the happy card. For some of you, issue to na may kinalaman sa, ito sa connection, malapit sa'yo to, my dear. Posibleng kaibigan mo or kapamilya mo, my dear. Or actually, lahat family, relationship. Malapit sa'yo to kung sino man to may issue dito. Pero, wag na ninyo sayangin yung oras na magpalitan ng mga convo or magbilangan ng mga naitulong, yung mga ganun. Wag mo sayangin yung oras mo, my dear. Ngayong first 15 days of November na parang sariwain kung gaano kalaki yung naitulong mo dun sa isang tao or kung ano yung mga sinakripisyo mo para sa kanya, and then after nun, ito lang yung gagawin sa'yo, mga ganon, okay? Emotional fulfillment, my dear, sa energy ng career, okay? Emotional fulfillment na may kinalaman sa usapin ng career. Actually, yung career, very nice siya. It is just more on nasa hermit ka nga lang, kaya hindi mo to masyadong ma-appreciate. Bottom deck of the card is the page of wands. You need to make some action, okay? Energy of moving forward, okay? Yun kasi ang energy ng pages. More on parang, nag-umpisa ka ulit. Maging excited ka ulit. Diba? Kung ano yung nangyari sa'yo in the past, you need to put it behind. Kung meron mga tao na they decided na ayaw na nilang sumabay sa journey mo or sumama sa journey mo, and just accept it, my dear. Ganun talaga ang buhay, okay? So, and yung problema sa usapin ng financial, my dear, hindi yan matatapos ng basta. Hindi matatapos ng ganyan lang. Okay. So, my dear, kasi for some of you is meron mga problema na may kinalaman sa usapin ng financial, pero you need to take some action, my dear, para talaga matapos yung problema na yan na may kinalaman sa usapin ng financial. Sabi ko nga sa'yo, kung ano yung mga past mistakes mo na may kinalaman sa usapin ng financial, hindi na masyadong nagmamatter yun ngayon. Ang pinakamahalaga ngayon is kung paano ka matututo doon sa bagay na yun at kung paano ka mag-uumpisa ulit. Okay? Kasi ganun naman talaga ang rotation ng life. Okay? So, my dear Libra, ito ang reading mo para sa yung first 15 days of November. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.